Mga kapatid, pag tayo sa ating Panginoon, pag tayo naman ay nagkasala, so nandiyan naman siya na upang patawarin tayo ng ating kasalanan, kaya wala tayong hanap-hanapin pa sa ating Panginoon. Kung tayo nang lulungkot, siya naman ang siyang ating comforter, no? So our God the Father is our helper, and the Lord Jesus Christ is our comforter plus the Holy Spirit. Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway nga, mabubuwal lamang sila at mapapariwara. So ibig sabihin, pag sa panahon natin mga kapatid ngayon, so anumang bisyo na tayo ay nakakulong, tayo ay makawala, no? So mayroong mga minsan, no, may mga story tayo na rinig sa mga social media, no, na kung paano binago ng ating Panginoon ang mga nalulung sa anumang bagay na bisyo. So himala talaga, no? So akala natin wala ng pag-asa, subalit pag tayo ay kumapit sa ating Panginoon, kayang-kaya, dahil walang imposible sa ating Panginoon, mga kaibigan. Tandaan po natin, walang imposible sa ating Panginoon. Kaya anuman ang ating naranasan na hindi maganda, huwag tayo po mag-worry, huwag tayo magulumihanan, huwag tayo ma-stress, no? Dahil ang stress, mga kaibigan, ay maka-apekto sa ating, kahit sa ating panunaw, no? Maka-apekto sa ating digestive system. Kaya maraming sakit na mula, mga kaibigan, sa tinatawag natin na stress, no? Kaya alam na po natin, na binasa natin kanina, nabasa natin kanina, mga kaibigan, na si Yahweh ang ilaw at kaligtasan. Sino pa ba ang aking kakatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang ating kasisindakan? Kaya mga kaibigan, no need to worry now, ha? Huwag na tayong ma-stress, huwag na tayong magulumihanan, huwag tayong mamroblema. Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway nga, mabubuwal lamang sila at mapapati pariwara, no? So yan, mga kaibigan. So dito sa ating panahon, anumang pagsubok, anumang mga bisyo na nais natin na tayo makawala, nandyan ang ating Panginoon, matibay na muog, siya ang ating ilaw at i-guide tayo upang makalaya tayo sa tinatawag natin na bisyo na gumagapos sa atin o kung ano paman na hindi maganda sa paningin ng ating Panginoon. Aking ulitin, no? Simulan natin sa number 1, mga kaibigan. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan, sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay, sino pa ba ang aking kasisindakan? Kung buhay ko'y pagtagkaan ng taong masasama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway nga, mabubuwal lamang sila at mapapariwara, no? So yan, mga kaibigan, no? So biro mo yan, mapapariwara, no? Mabubuwal lamang sila, no? So yan, no? Kaya anumang bisyo, anumang mga nagpapalungkot sa ating puso, ano paman na mga sitwasyon nagpa-stress sa atin, nandyan ang ating Panginoon, walang imposible sa Kanya. Kaya dudulog tayo sa ating Panginoon. Mayroong isang story, no, na nangyari sa isang tao na siya ay sa panahon ng slavery. Ang trabaho niya ay may barko siya. So ngayon yung barko niya ay doon kinakarga ang mga slaves. So isang beses, nagkaroon ng bagyo sa dagat. So ibig sabihin natin, tapos alam mo ba ang sabi niya, Panginoon, kung ikaw nga ang Diyos, kung ikaw nga ang Panginoon namin, patigilin mo ang kwan na ito, ang bagyo na ito, at maglingkod ako sa iyo. So biglang tumigil. Kaya na-compose siya yung Amazing Grace. No? So di ba makarinig tayo ng awitin, Amazing Grace. Yan, di ba? No? So maririnig natin yan hanggang ngayon. Dahil yan doon sa tao na sabi niya, kung patigilin mo ang bagyo, no, at iligtas mo ako sa kapahamakang ito, kaya ibig sabihin, mga kaibigan, walang imposible, no? So siya ang muog, no? So ibig sabihin na sa lahat ng kanyang creation, siya ay may control. At mapalad po tayo, mga kaibigan, dahil tayo ay nilalang ng ating Panginoon at nilalang niya muna ang lahat nating pangangailangan, no? So isa diyan, mga kaibigan, ay ang mga heavenly bodies, no? So narinig po natin kanina
na siya ang ating ilaw at siya ang muong, no? So maliban na siya ang ating ilaw, so yan na, gi-create na yung araw, sa araw, no? Gi-create na ang buwan. So ibig sabihin niya, pag araw, buong mundo ay liwanag ng buwan, maliban lang kung may ulan o kaya may ulap na tinatabunan po ang araw. Tapos sa gabi naman, no? So naalaala ko yung aking tita na magaling siya sa yung mga komposo. Ibig sabihin yung komposo, ito yung mga awit na inaawit ng mga matatanda, no? Yung mga kompos na sariling kompos, sabi niya. Ang awit ng aking tita, sabi niya, ang sabi sa kanyang awit, no? So madulom na kagabihon, wala siyang gadilag bisan bituon. So ibig sabihin sa Tagalog, sabi niya, napakadilim na gabi at walang makikita na mabituin. So yan, no? So ibig sabihin sila ay nakatingin sa mga solar system at dinidescribe nila, no? Kaya sabi nila, no? Sabi ng tita ko, sabi niya sa mga apo at sa amin, sabi niya, no? Pag wala kayong makitang bituin sa langit sa gabi, ibig sabihin niyan uulan, no? Kasi mayroong tinatawag na ulap, no? So napakagaling nila, no? Parang napakagaling nila sa tinatawag natin na pagtingin lang sa mga solar system. Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama, sila'y makalaban ko at makaaway nga. Mabubuwal lamang sila at mapariwara. So ibig sabihin, halimbawa mayroong isang member ng pamilya na nalulong sa bawal na gamot. So ang pinaka magandang gagawin po dyan ay maliban na gawin natin yung mga ayon sa batas ng bansa natin o kaya sa barangay. So pagbuo ang pamilya, no? So tutulungan siya ngayon, no? So paggising sa umaga pa lang, no? Buong pamilya sabay-sabay mag-awit ng papuri, mag-awit ng papasalamat, mag-awit ng pagsamba sa ating Panginoon at hingiin sa ating Panginoon na ang bisyo na yan ay mawala. So yan, makibigan, walang imposible sa ating Panginoon. Akala natin wala ng kalutasan, akala natin wala ng solusyon. Subalit, tandaan natin, ang ating Panginoon ay the best.